people! Welcome back to my channel. At sa mga bago dito, welcome to my channel. As you can see sa ating title ay ang ating video for today or vlog for today ay ang pagpapak ko ng aking mga gamit for my internship in Taiwan. And finally, matutuloy na siya kasi mahabang kwento to. Ikukwento ko na lang siya sa next vlog natin. Actually, 6 months siya dapat pero since ang daming ang naganap and this is my last internship for my college life since I'm graduating student na po. Supposed to be 600 hours siya, but since international internship nga, is mas matagal siya than the usual. And dahil nga mas matagal itong internship na to, syempre, kailangan natin mag-impake ng maayos. At sa ibang bansa tayo pupunta, syempre magkaiba yung klima dito sa Pilipinas at sa bansang Taiwan. Bakit ako may dalawang maleta dito? This maleta is for check-in luggage. Nabili namin siya sa isang department store sa Market, which is yung Metro. Kasi since nga matagal nga kami sa Taiwan, hindi naman enough yung 20 inches na luggage. And this brand is called Portac. And ang original price nito is 10,000 pesos. Pero nabili namin siya around 2 or 3K lang since naka-sale lahat ng luggages na nandun. Good deal yon sa mga magta-travel dyan. I don't know lang kung sale pa rin sila ngayon pero sale sila simula nung December hanggang January. Mayroong mga up to 80% off. Kaya ako nakumbinsi sa sale stock ni Kuya dun kasi flexible siya, yung nagaganon. Oh, and also ang ganda ng color which is halos kakulay ko na siya. Meron din siyang warranty, syempre pag kinip mo. And meron siyang double layer zipper tech. Meron pa siyang lock. PSA na rin yung lock niya. Tapos may zipper. Na-test ko naman siya, na double check ko lahat na okay naman yung quality niya. Pero syempre, hindi ko pa naman siya natatry na mapalipad. Mache-check pa lang natin pag lipad ko ng Taiwan. Since yun nga yung first ko na international travel. So, meron din pala siyang yung parang ini-stand. Dito naman tayo sa hand carry. Pinili ko siya last year nung nadala na to sa USA. So, very subok na siya. So far, so good naman siya. Di pa siya sira. So, same lang sila nito, pero mas maliit siya. Ito, I think, parang 32 kilogram daw yung kaya nito. Ito naman is maximum of 7 kilogram. Ako bumili nito, kaya ako to binili sa TikTok shop nga pala. Lahat ng mga product na ipapakita ko dito sa inyo is idadrop ko na lang sila sa aking description box kung saan ko sila nabili and saan recommended din. Meron siyang ganito, pwede mong isabit yung inyong bag. So, meron din siyang patungan. Then, maganda dito, meron siyang paganyan. So, bubuksan na natin yung aking check-in luggage. Kasi may mga nalagay na ako ditong mga items na hindi ko naman siya gagamitin dito sa Pilipinas. Kaya nilagay ko na sila dito kasi yun yung talaga intended for Taiwan. And dito naman sa maliit, wala pa siyang laman. Hindi ko pa nalalagay yung mga gusto kong ilagay since malayo pa naman. Pero ngayon, magsimula na ako maglagay ulit. Itong mga items na nandito is nalagay ko sila nung January pa. Ngayon, magma-March na. So, i-update natin yung laman nito. So far, yung nalagay ko dito is meron akong mga pantulog ko. Kompleto na yung pantulog ko. So, hindi na ako magdadagdag na panibagong pantulog. Ang idea pala na pumasok sa isip ko kung paano ko i-empake yung 6 months or almost 4 months na lang na gamit for internship nga is capsule wardrobe. I'm not sure yung full description about this, pero ang idea nun is yung mga kulay na pipiliin ko is yung mga bagay sa akin, yung alam kong hindi ko pagsisisihan like browns, tapos black and white, ganon. Tapos, pagdating doon, i-mix and match ko na lang yung aking damit. Halimbawa, sa first day all black, second day all white, third day all brown, ganon. Tapos, pagdating sa fourth day, mix and match ko na si top, black, for bottoms is brown, tapos next day naman, white naman yung top, tapos sa baba is black, parang gano'n. Tapos, kaya ganito yung kulay ng mga pang-alis na t-shirt na nadadalhin ko. Pero, hindi pa ito final kasi magdadagdag pa ako dito. Kita nyo naman, 4 lang to. Paano ako makaka-survive sa 4 na pirasong t-shirt, diba? And ayoko rin naman na bumili doon. Though, meron siyang sahod. Pero gusto ko kasi ipunin yun. Ayoko na mag-splurge ng sobra-sobra. Itong tuwalya, actually, gusto ko siyang palitan. Kasi, naisip akong idea. Meron ako ditong weighing scale. Since marami naman tuwalya dito sa bahay, kung sino yung pinakamagaan na tuwalya
ay ayun yung dadalhin ko since limited lang naman yung pwede sa check-in baggage, which is itong mga nandito na-weight ko na siya ng 11 kilograms. So, kailangan kong maging wais sa pagdadala ng mga gamit. Then, since winter nga doon, nung December, January, February, tentative date supposedly is January kami makaalis, pero nga naurong-urong, kaya ang mga nandito na pinako ng January is puro winter. Kaya magbabawas ako ng sombrero. So, since hindi naman na winter sa Taiwan, ay tatanggalin ko na tong si bonnet na makapal. Ito na lang yung dadalhin ko since maganda nga yung color, pwede sa kahit anong damit. Tapos meron pa ako ditong nilagay na shawl. Nabili ko to nung December pa. Sobrang kapal nito, ang init sa katawan. Sinuot ko siya sa Christmas party namin sa school. And ano niya, kahit naka-aircon kami doon, naiinitin ako. So best siya talaga for winter. So itatabi ko na rin siya. Then, andito yung mga sabon-sabon na binibenta ko before. Pero ngayon, di ko na siya mabenta. Kaya gagamitin ko na lang. Ito naman, sweater siya. Gagamitin ko siya kahit na hindi na malamig kasi medyo manipis lang naman siya. Parang same sila ng bonnet pero mas manipis to. So, tapos meron ulit ako ditong shawl. Ito na rin siya magagamit. So, itatabi na natin. Isa rin to sa mga binibenta ko before. So, since wala, hindi ko na mabenta, dadalhin ko na lang. Sunscreen. Mga skincare ko naman kasi kapag hindi ko sila naubos, syempre uuwi ko pa rin sila sa Pilipinas. Then meron akong 6 sets ng maliliit na wipes. Tapos meron akong syempre skincare. Tapos meron akong tissue. Good for 3 months na to actually. Tapos meron ulit ako ditong cup. Pero ito naman is parang painter something. Pero hindi naman siya mainit kaya okay lang. Meron akong shoulder bag and meron din akong backpack. Pero yung backpack kasi gagawin ko siyang personal bag ko for airport. Siyempre lagay ng documents and everything. Ito, meron akong sling bag. Pwede rin siyang shoulder bag. Pang everyday naman to. For work naman is yung backpack. Meron akong 600 ml na shampoo. Tissue na nilalagay ko sa aking pouch. Tatlo lang naman yung long sleeve na dadalhin ko. Also, meron din pala akong puffer jacket. May binili pa akong 3 long coat. And hindi ko na magagamit yung puffer obviously for winter lang yun. And yung 3 long coat naman is gagamitin ko pa din. So far, ayun yung nasa maleta ko pa lang right now. Gusto ko rin sa inyo i-recommend yung binili kong weighing scale na for luggage. Isasabit mo dito yung kanyang handle. Tapos, weighing scale for items. Tapos, syempre, maglaan din kayo ng budget yung weighing scale na inaapakan ng tao, ganun. So, it's better to be sure than hindi, di ba? Meron din akong binili na vacuum bags. Gagamitin ko naman to for both hand carry and check-in luggage kasi syempre yung mga damit na pag sila nagsama-sama mo, bulky siya, ganyan. Kailangan natin siya pitpitin ng sobra-sobra para hindi na siya makakain pa ng more space. Then, kapag ikaw naman ay pupunta sa visa countries, syempre kailangan mo ng proper documents, lalo na sa for immigration also. So, lahat ng kaklase ko na kasama sa Taiwan is pinabili ng clear book para sa mga documents. Since mga estudyante pa nga kami, kailangan namin ng maraming supporting documents para hindi kami ma-offload, ganon. Syempre, para makapasa sa visa, ganyan. So, dito ilalagay ko lahat ng requirements. So, yung gagamitin kong pouch for my makeup. Since marami tong bulsa, meron siya dito sa harap. May compartment. Ayan. So, yan. Tapos, for skincare naman, ito naman. Meron siyang handle. Tapos, meron pa actually ito kasamang partition. Pero, hindi ko siya magagamit kasi konti lang naman yung skincare ko. Yung pang body care ko, yung mga malalaki na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, meron ding for laptop naman. Meron siyang makapal na padding so, mapoprotektahan yung aking laptop. So, sa susunod na mga parts ng video na to is ipapakita ko na sa inyo kung ano yung ilang mga pinaglalagay-lagay ko na panibago except for those na pinakita ko na sa inyo kanina. Pinaglalaba kong sapato, syempre, para maayos naman tayo sa Taiwan, di ba? Commercial lang. Andito yung mga hayop sa bahay. Ito yung nangunguna. Si Cooper! Cooper, hi! Hi, guys! Naman si Rinji! Mga panggulo dito. Gusto naman kumain, kaya nakain. Ayan, for sure, magtatanong kayo kung bakit nagbago yung setup natin, kung bakit nagbago yung damit ko. Kasi, mga people, hindi pa po kami nakakalis until today. Today is March 26 and na-move po yung aming flight. Diba, originally is March first week. Na-move siya dahil may kailangan pa asikasuhin sa CHED. And ngayon, been a month since na-video ko yung napanood nyo earlier. So, ngayon, mag-empake ulit tayo. Pero, marami na akong nalagay dito. I-update ko kayo kung ano na yung mga nailagay ko at kung ano pa yung mga dapat ko ilagay. Kasi, as of today, 80% full na po yung aking luggage, mapa check-in, and mapa
hand carry. Actually, yung mga nailagay ko na last time, ganun pa rin naman, pero may mga patagdag lang ako ng patagdag habang may time ako, ganun. Tapos yung iba pang ilalagay ko check-in is nilagay ko muna siya dito and ililipat natin siya sa check-in. Baka nagtataka kayo kung bakit nandyan yung aking uniform kasi yan po yung aming suot, like namin tomorrow. And probably, mapapanood nyo to na March 28 na. Nandito sa hand carry ko ay yung mga tissue lang naman yung laman nito. Tsaka may mga vacuum sealed ako dito. Babawasan natin yung vacuum sealed kasi ayos ko naman na yung mga damit. Bali, isa na lang yung aking iba-vacuum sealed. Isang set ng damit. Tapos, nadala ko ng isang plastic puff just in case na may mapamili. Syempre, at least meron akong extra. Tapos, iiwan ko na lang dito sa Pinas yung mga natira. Initially, ito yung aking damit for airport sana. Kaso, nabago ang desisyon ng aming program head na mag-uniform na lang daw kami. Para daw madaling mapansin. Ito lang naman ilalagay ko dito sa aking hand carry. May mga napkin, tapos tissue. Tapos, ilalagay ko na lang dito yung laptop ko. Mga electronics ko, kumbaga. Kasi masyado lang mabigat ito. Parang huling kilo ko is 5 kilogram kasama yung mga inalis ko kanina. So, di ko na ito gagalawin. Dadagdagan ko na lang siya. Pero mamaya na lang natin asikasuhin yung aking hand carry kasi madali lang naman siya. Ito na yung laman ng aking check-in baggage. Ali, may dalawang set na ako ng damit na vacuum sealed. Ito. Sa pang bahay at saka pang alis. Tapos, dadagdagan ko siya ng jacket. Tsaka magdadala pa ako ng pantalon. Kasi na-realize ko na araw-araw nga naman kami lumalabas. Bakit konti yung dala kong pants. And meron ako ditong mga pouches. Nabanggit ko na ba sa inyo? Bali, ito is puro mga underwear ko. Bra and panty. Tapos, meron pa akong wipes dito na isang set. Then, may mga shoes pa ako. Bali, 3 lang yung dala kong shoes. Itong work shoes. Then, meron ako ditong panglabas white shoes. Pero, transparent siya as you can see. May butas-butas. Tapos, may rubber shoes ako. Yun naman yung isusuot ko sa airport. Then, meron akong isang skincare. Isang ganito pa na gamot naman yung laman. Tapos, isang ganito na makeup. Then, meron ako dito makeup brushes. Bali, dadagdagan ko to kasi feel ko kulang to. Lotion and malaking shampoo. So, babalitaan ko kayo later kung ano ang kondisyon ng aking maleta. Hopefully, dapat hindi ako lumagpas ng 35 kg kasi 35 kg yung nasa ticket namin. And yung pauwi is 23 kg. And ang goal ko is 20 kg lang para mayroon akong allowance just in case na marami akong maiuwi pag-uwi. Almost complete na po yung ating pag-e-empake. Mga 95% na po siyang tapos. Okay na ako sa check-in baggage ko. Halos complete na siya. Yung mga hindi ko na ilagay sa aking check-in baggage is sa hand carry na lang. Kasi yung check-in baggage ko ay puno na po. Hindi na po kayang paglagyan. Though, pwede pa naman yung mga maliliit na things. Pero dito ko na lang siya ilalagay. And so far, 20 kilograms na po yung almost 21 kilograms na yung aking check-in baggage. And di ko pa nalalagay lahat talaga kasi gagamitin ko pa yung iba, like itong camera ko is ginagamit ko pa right now, yung laptop ko sinacharge ko pa, yung mga documents kino-complete ko pa, and yung mga electronics ko ginagamit ko pa as of now. Yun na lang naman yung mga kulang ko ilalagay dito, kaya patapos na tayo sa pag-e-empake. And thank you so much sa pagsama sa akin sa pag-empake, though di nyo ko nasama sa lahat ng pag-e-empake time ko kasi sobrang time consuming talaga na mag-empake for 3 months kasi syempre 3 months ka doon, marami kang dapat isipin, marami kang dapat dalhin. Hindi ito yung normal na vacation. Magtatrabaho ako doon, magta-travel at the same time, maninirahan ako doon. So, kailangan maraming iniisip at dapat isipin. Thank you so much na napanood nyo hanggang dito sa ating end of our video. Muli, matunghayan ninyo ang aking journey as an OJT, tourist, or medyo semi-OFW na rin at the same time. Sobrang excited na rin ako na trabaho doon, na matutunan ang kanilang culture, matutunan ang kanilang lengguwahe, experience maging OFW sa Taiwan. Hopefully, maging safe kami doon and ma-enjoy rin namin at the same time. And that's all. So, don't forget to subscribe our channel and para mapanood nyo yung ating mga past videos and also yung magiging vlogs ko in the future. And also like this video if ever man na nagustuhan nyo. Okay naman gusto nyo ako supportahan na go Robby, galingan mo dyan sa Taiwan, mga ganun ba? Simple like lang, okay na. Pwede rin naman kayo mag-comment ng inyong suggestions, kung ano yung comment nyo, kung ano yung message nyo for me, or kung anong bahala kayo, kung ano suggestion din, kung ano yung mga gusto nyo vlog, kung ano yung mga question nyo about this Taiwan OJT. And please share this videos to your friends, to your family, or kung gusto nyo mang i-share sa inyong mga classmate na gustong mag
OJT sa Taiwan. And please follow my social media accounts, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, or Twitter. That's all, people. Thank you for watching.